Valeria's POV. Ate, it's delicious, right? Tanong ni Fergus kay Ate Celine niya habang kinakain ng binake kong muffins. Yes, ang galing mo po, Mama. Sabi ni Celine sa akin. Nginitian ko silang dalawa. It's good to see them like this. Magaling din mag-bake ang mommy mo, ate. Biglang nalungkot ang mukha ni Celine. Di naman ako pinagluluto ni mommy ko eh. Laging si Yayang nagluluto. May work kasi siya. Nag-work din si mommy ko. Tapos wala akong yaya kasi siya na nag-aalaga sa akin. Minsan si Tita Meredith or mga ninang ko. Celine pouted. Buti ka pa. Ayaw kasi ni mommy sa akin eh. Kapag nandyan lang si daddy, doon lang niya ako inaalagaan. Namumuo ang luha sa gilid ng mga mata niya. Siguro hindi niya ako love. Nilapitan ko si Celine at niyakap. Princess, walang mommy na hindi love ang baby nila. Baka busy lang siya sa work. Naintriga tuloy ako kung anong trabaho ni Greta. Bumalik pa siya sa pagsasayaw? Napailing ako. Di na siguro siya babalik nun dahil sinususpetsahan naman ni Flavio si Celine. At alam ko, ang asawa ko nagbigay ng bahay na ito. Speaking of Flavio, 7 PM na bakit wala pa yun? Ang sabi niya may kailangan siyang gawin sa opisina sandali. Mommy! Tawag ni Fergus sa akin. Umalis to sa upuan at tumapit sa akin at alam ko naman kung anong gusto niya. Kaya binuhat ko siya at iniupo sa lap ko. Bumibigat ka na, baby. Syempre po, big boy na ako eh. Sagot naman itong nagpangiti sa akin. Baby boy pa rin kita. Sabay halik sa pisngi niya. Kapag may baby sister na po ako, baby mo pa rin ako? Oo naman, you will be my forever baby. Kayong dalawa ng ate mo. Magkaka-baby sister na kami, mama? Tanong ni Celine. Hopefully soon, princess. Pero malin natin baby boy pala maging kapatid ninyo. Pero mommy, I want a baby sister. I want to protect her. Ani Fergus. I smiled. You should protect your siblings, lalaki man o babae. Pati ang ate mo, you should also protect her. As of now, wala pa din. Nag-try ako ng PT and it's negative. I like that. When I grow up, I want to be a superhero like Thor. Why not Superman? Tanong na Celine. Mommy loves Thor. She's a fan and my full name is Fergus Torin Gamboa. Malapit na sa Thor, tatanggalin lang yung in. Tumangutango si Celine. My full name is Celine Gamboa. Dapat daw may Valerie yun, sabi ni Tita Atina, pero tinanggal ni Mommy kasi name daw yun ng Mama Valeria. Kahit naman akong nasa sitwasyon ni Greta, talagang aayaw ako. Ipangalan ba naman sa asawa ng lalaking nakabuntis sa'yo ang anak mo? Sinong papayag dun? Ano ay papangalan niyo kay baby girl, Mama? Celine asked. Napag-isipan ko na yan. Actually, nang pinagbubuntis ko pa lang si Fergus, nag-isip na ako ng pangalan na pambabae in case babae nga siya. Ayesha Trinity Gamboa. Natigil kami sa pagkukwentuhan na makarinig ako na sigaw. Valeria! Harapin mo ko, hayop ka! Hindi ko na kailangan tingnan ko sino yon because I know who it is. Tumayo ako at inupo ko sa upuan si Fergus. Fergus, show your room to ate tapos dun muna kayo, okay? Celine, look after your brother. Sabay na tumugon ang dalawa. Pumasok sa kusina si Nina at pinabantayan ko ang dalawa. Palabas na ako ng bahay na makasalubong ko si Manang Bibay. Ma'am, wag na po kayong lumabas, sabi nito. It's okay, Manang. Ako ang magpapalayas sa babaeng yon. Lumabas ako sa gate. We don't have a security guard dahil secured ang village na ito. Isa pa pagmamayari to ng estate kaya kampante ako. What are you doing here? Matapang kong tanong. Ikaw babae ka? Hindi ka na nakontento kay Flavio pati anak ko inaagaw mo? Duro niya sa akin. Hindi ba kinausap ka na ni Flavio? Ipagpapaalam niya na sa Celine, so what are you doing here? I smell alcohol at halata sa mukha nito na nakainom ito. Puta kang babae ka eh. Umalis ka na eh. Bakit ka pa bumalik? Masaya na kami ni Flavio. May I remind you, Greta, I am the wife. Kung makapagsalita ka, akala mo may karapatan ka sa asawa ko? Mahal ako ni Flavio. Asawa ka lang niya sa papel. I can't believe this lot. Umalis ka na. Get out of my sight. Hoy! Huwag mo akong ini-Ingles ha. Kala mo kung sino ka? Ano ngayon kung edukada ka? Ano naman? Ako naman ang naanakan. Ang anak ko ang panganay at siya magmamana ng kumpanya pagdating ng araw. You are out of your mind. Sarayang matres mo eh. Baog ka? Kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin mabigyan ng anak si Flavio. Kaya pati anak ko inaangkin mo. Excuse me? Ako baog? Hindi ba niya alam na may anak na kami ni Flavio?
Sa bagay, hindi naman magkukwentong asawa ko sa kanya. For your information, may anak na kami. Lalaki pa. So please stop this nonsense at baka ipakulong kita. Isang malakas sa sampalang dumapos sa mukha ko. Sige, mangarap ka. Aniya. Gaganti na sana ako na marinig ko ang tawag ni Fergus. Mommy! Tumakbo papunta sa akin si Fergus habang umiiyak. Baby, pumasok ka na doon. No, Mommy, she hurt you. Anitong humihikbi. Lumapit pa ako kay Greta at pinagsusuntok ito. Everything happened so fast. Tinulak ni Greta si Fergus dahilan para madapa ang anak ko sa kalsada while there's a car heading towards him. Fergus! Sigaw ko. My heart stopped when I saw my son lying on the street. Nanginginig akong lumapit sa kanya at niyakap siya. He is crying and so am I. Are you hurt, baby? Nasaktan ka ba? Tanong ko habang patuloy na tumutulo ang mga luha ko. Akala ko may mangyayaring masama sa anak ko. He has a wound dahil sa pagkakatulak ni Greta sa kanya and it's bleeding. Mommy, masakit. Binuhat ko siya at pinapatan kahit ako mismo hindi matigil ang pag-iyak. Lumabas sa may-ari ng kotse. Valeria? I'm sorry, nasaktan ba si Fergus? It was Dalton. Shit! Papatayin ako ni Gamboa. Hindi ko siya pinansin at patuloy na pinapatan si Fergus. Na makita ko si Manang Bibay, nilapitan ko siya. Manang, pakipasok muna si Fergus. Baby, kay Manang ka muna ha. Lilinisin niyang wound mo. Saglit lang si Mommy. Ayaw bumitaw ni Fergus sa akin pero pilit ko siyang inihiwalay sa akin. Kailangan kong pagbayarin ng hampastupang babae na to. Na makapasok na sa bahay sila Fergus, dire-diretso kong sinugod si Greta, not minding Dalton. Hayop kang bruha ka. You should die at mabulok sa kulungan. I pulled her hair at ganun din ang ginawa niya sa akin. Hindi ako sanay makipag-away pero dahil siguro sa galit na nararamdaman ko, ay mas naging malakas ako. Natumba kami at pamaibabaw ako sa kanya. You stupid! Pati anak ko dinadami mo dyan sa kagagahan mo, sira ulo ka. Punyeta kang babae ka. I slapped her several times. Kitang-kitang pamamaga ng mukha niya pero kulang pa yon, kaya hindi ako tumigil. Papatayin kita kapag may nangyaring masama sa anak ko. Di na ako makapag-isip ng tama basta ang gusto ko lang saktan ng putang babaeng to. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi dumugo ang gilid ng labi niya. Tumigil ka na, iyak niya. Ididemanda kita. Sinakal ko siya. Gawin mo ang gusto mo. Sa tingin mo makukulong ako? My husband is rich and so am I. Habang ikaw isang mistress wannabe, puta ka eh. Tumayo ako, tinila ulit ang buhok niya at kinaladkad siya. Di pa ako nakakalayo nang tumigil ang kotse ng asawa ko sa harap. Dali-dali siyang bumaba sa kotse at nilapitan ako. Binitawan ko ang buhok ni Greta. What's happening here? My husband asked. Anong ginagawa mo dito, Greta? Gumapang to papalapit sa asawa ko. Sinasaktan ako ni Valeria. Gusto ko lang naman makita si Celine pero hindi niya ako pinagbigyan. Sumbong niya habang umiiyak. Pwede ko ba siyang tadyakan? She is a liar. Nandahil sa babaeng yan, munti ka na masagasaan ng anak ko. I said while gritting my teeth. Hindi totoo yan. Then ask Dalton. Sigaw ko. Humakbang na ako papaalis. Hindi na ako magtatagal dito dahil baka makapatay ako ng babae. Pero huminto ako at tinarap si Flavio. Try to touch that slut. At kahit kailan hindi mo na kami makikita pa ng anak mo. Sigaw ko at pumasok na ng bahay. Dumiretso na ako sa kwarto ni Fergus to see his condition. Alam kong magulo ang buhok ko, pero wala na akong pake. My concern is my child. Huwag ka nang umiyak, Fergus. Mawawala din yan. Bablow na lang ni ate. Celine said and blow his brother's wand. Sorry sa ginawa ng mommy ko. Sorry. Halos maiyak ako sa nakikita ko. Celine is a sweet and kind girl. She doesn't deserve Greta. Dapat akin na lang siya eh. Sana wala na lang Greta. Lumapit ako sa kanila. Agad na yumakap sa akin si Fergus. Don't cry, baby. Nandito na si mommy. Mommy, bad po yung mommy ni ate. Sinaktan ka niya. Pinush din niya ako. Okay lang si mommy. How about you, baby? Dapat kasi hindi ka na lang lumabas eh. I want to protect you, mommy. A tear escaped from my eye. Such a brave boy, but mommy can protect herself. And I should be the one who's protecting you, not the other way around. I love you, mommy. I love you too, baby. I thought I will lose my son. Tinignan ko si Celine. Fear is written on her face. Celine, come here. Tawag ko sa kanya. Mama, galit ka po ba sa akin? She asked. Umiling ako. Ako nang lumapit sa kanya habang buhat pa rin si Fergus. Pumantay ako sa kanya at niyakap siya. Mama is not mad at you. Wala kang kasalanan.
Umiiyak na yumakap din sa akin si Celine. Sorry po, Mama. Sorry po kung bad ang mommy ko. Sorry po. It's okay, Princess. Hindi mo kasalanan. Flavio's POV. I am livid. How dare this woman barge into my house causing a fight? Muntik nang may mangyaring masama sa anak ko. Dalton said muntik ka na niyang masagasaan ang anak ko dahil itinulak ito ni Greta. Mabuti nilang nakapagpreno siya. Sa susunod na pumunta ka pa dito sa bahay, ipapakulong na kita. I said. Kung hindi ko lang iniisip si Celine, baka pinakulong ko na talaga siya. Naniniwala ka ba sa kanila? Mga sinungaling sila. Umalis ka na't baka hindi ako makapagtimpi. Lagi na lang bang si Valeria ang paniniwalaan mo? Paano naman ako? Nanay pa rin ako ni Celine. You know what? Kung hindi ka lang nanay na Celine, ipinakulong na kita. Matagal na kitang ibinilig dyan sa pinanggalingan mo. I don't want to hurt her pero sumusobra na siya. Every time Valeria and I had a fight, siya ang dahilan. Ilang beses na rin na akong iniwan ng asawa ko dahil sa mga ginagawa niya. At kahit pa si Valeria may kasalanan, the mere fact na kinanti mo ang dulo ng buhok ng asawa ko, gusto kitang saktan. Flavio! She tried to touch me pero umiwas ako. Nilabas ko ang cellphone ko at tinawagan ng guard. May nanggugulo sa bahay ko. Alisan niyo siya dito o matatanggalan kayo ng trabaho and block her in this village. Then I ended the call. Pumasok ako sa bahay. Where's my wife? I asked when I saw Rochelle in the living room. Nasa kwarto po ni Fergus. Anito. Dari-dari nga akong umakyat sa kwarto. Nakabukas ang pinto kaya kita ko ang pag-iyak nila habang magkakayakap. It's okay, Princess. Hindi mo naman yun kasalanan, my wife said. Humiwalay si Celine. Love kita, Mama. Pati si Fergus at si Daddy. Love ka din namin. Pwede po bang dito na lamang ako? Ayoko na po sa amin kasi lagi naman po akong pinapalo ni mommy ko kapag mainit po ang ulo niya. Tapos hindi niya rin po ako love eh. At ikaw po, love mo ko. Inaalagaan mo ko kahit di kita totoong mommy. Sana po, ikaw na lang ang mommy ko. Nagigting ang bagang ko sa sinabi ng aking anak. Sinasaktan siya ni Greta? I will make her suffer. Mundi ka nang mawala si Fergus sa amin at sinasaktan niya si Celine. Walang kapatawaran iyon. From now on, you will be staying with us. I said dahilan para mapalingon sila. Valeria's POV. I am stroking my son's hair as he sleeps beside me. Actually, kaming apat na nasa master's bedroom at napag-usapan na rin namin ni Flavio ang pagtira ni Celine dito, which is fine with me. I love Celine. Valeria? My husband called my name. Di ako nagangat ng tingin. I was still looking at my son because I'm afraid something might happen to him kapag nalingat na ako sandali. Yes? I'm sorry, he said. Wala kang kasalanan, Flavio. Hindi mo naman alam na susugo dito si Greta. Sabi ko na hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Dapat kasi nakinig na lang ako kay Manang Bibay na wag nang lumabas. Muntikan patuloy may mangyari kay Fergus. Naramdaman kong nangingilid ang mga luha ko. Kaya bago pa tutumulo, pinunasan ko ng aking mga mata. Hon, it's not your fault. This time I looked at him. It is, Flavio. Hindi mo alam ko ano naramdaman ko kanina. Habang nakandusay si Fergus sa daan. I was stoned and yet my bones are shaking. I felt so helpless and useless. Hikbi ko. Tumayo siya para makalapit sa akin at umupo naman ako sa kama kaharap niya. Hindi ko kaya kapag may nangyaring masama kay Fergus. Ikamamatay ko. He cupped my face. That was the last time Greta will harm our son. Hindi ko nahahayaang may masaktan si Greta sa inyo. I promise. Tubango-tango ako at yumakap sa kanya. I love you, I uttered. I love you more. 3 months later. Good morning! Masigla kong bati sa aking asawa na bagong gising. Good morning, hon. Lumapit ito sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. What's for breakfast? Pancakes and waffles. The kids answered. Kakagising ko lang din eh. Hindi ako nakapagpaluto ng heavy breakfast. Would you like to have rice for breakfast? I can cook. Nah, this is fine, aniya. Hinili niya ako papunta sa dining table. Pinaghilan niya ako ng upuan. Well, that's what I thought. Napasimangot ako na siyang umupo. What are you doing standing there, hon? He asked with a smirk. Inirapan ko siya. Upuan ko kaya yan, pertaining to where he is sitting. He chuckled. Oh, bakit parang galit ka? Hindi ko naman inaagaw. Sasagot sana ako nang bigla niya akong hilahin, dahilan para mapaupo ako sa mga hita niya. Flavio? I miss you. Yumakap siya sa akin kaya't napangiti ako. The kids and I miss you too, I said.
He was in Canada for 4 days at kauwi lang niya kagabi. Dapat 1 week siya doon at nabigla na lang ako kagabi nang dumating siya. I asked him kung may naging problema ba sa business trip niya at ang sagot niya, hindi na raw siya tatagal pa ng isang araw na hindi kami nakikita at nakakasama ng mga anak niya. And he was insatiable last night, kaya late na ako nagising. Mabuti na lang at Sabado, walang pasok ang mga bata. Mama, can I have another waffle? Celine asked. Of course, princess. 4 months na rin nandito si Celine. Inilaban na ni Flavio ang full custody ni Celine at nakuha namin yon. And now we will proceed to adoption process. I will adopt her para ako na maging legal na ina niya. And as for Greta, hindi na siya nanggulo pa. Kumuha na rin ako ng pancakes. Butter? I asked my husband. Yes, please. Hindi na ako umalis sa pagkakaapo sa mga hita niya. I missed him too. Say, Iniumang ko ang tinidor na may pancake na agad naman niyang tinanggap kapag kuwan ay mabilis kong dinampian nang halik ang labi niya. That made your pancakes more delicious and tasty, Ania. Do it again, he said playfully. That made me smile. Tumusok ako ng pancake sa takmang isusuko ko iyon kay Flavio nang biglang umikot ang paningin ko. Nabitawan ko na ang tinidor. Napahawak ako sa sentido ko. Hon, what happened? Are you okay? I was about to say I'm okay as I looked at him at para nang didilim ang paningin. My head hurts. Hirap na hirap ko pang sabi. Pilit kong nilalabanan ang pagpikit ng mga mata ko pero hindi ko naman magawa. I heard my husband's voice and so as our children until it also fades. Valeria's POV. Isang iyak ang aking narinig habang nasa kusina. Napailing na lang ako na mapagtanto ko sino iyon. Lumabas ako ng kusina at sinalubong naman ako ng umiiyak na si Gesha. Kasunod naman ang kanyang kuya. Mommy si kuya, sumbong nito. Binuhat ko siya. She's 5 years old already at si Fergus naman 12 na. Hindi agad nasundan si Fergus because I had an appendicitis kaya naman pala sumasakit ang bandang right side ng aking tiyan. And worse is naoperahan pa ako but thank God at naging successful na operation. And then I got pregnant. What did you do to your sister, Fergus? Sabi niya, ampun daw ako. Si Yesha ang sumagot. Fergus Torin? I called his name with a warning tone. I'm just joking, Mom. Ang cute niya kasi kapag umiiyak eh. Anito at sinundan pa ng tawa. Napalingon na lamang ako. Fergus likes teasing Yesha at ngayon lumalabas na ang mga traits na namanan niya sa ama at isa doon ang pagkamainitin ng ulo. Kahapon pang sinubok niya yung anak ng kapitbahay namin na si Connor. Sinabi kasi nito na kapag malaki na si Yesha, ipapakasalan niya ito. I told Flavia about it at ang mokong, sinabihan pa ng good job ang anak kaya ayun, sinapak ko. I told Flavia about it at ang mokong. Kung ano nung tinuturo kay Fergus eh, kaya siya wala dapat makalapit sa mga prinsesa namin. Hush now baby, hush. Huwag kang maniniwala sa kuya mo ha, hindi ka ampon. Magkamukha nga tayo, di ba? Hindi naman, mas maganda si mommy sa iyo eh. Kontra ni Fergus. Pinanlakihan ko ng mata si Fergus para tumigil. Ikaw pangit, sigaw ni Yesha. Hindi kaya, gwapo ko tulad ni Daddy. Fergus stuck his tongue out and Yesha did the same. Di mo kamukha si Daddy, pangit. Stop it you two. Fergus, stop teasing your sister. Saway ko sa kanila. Ibinaba ko sa high chair si Yesha. Kinuha ko ang bagong bake na cupcake sa oven. Oh, there's a cupcake. Mommy, is that a blueberry cake? Yesha said with excitement. I smiled at her. Yes, your favorite. Nalagay ko muna sa ref ang mga cupcakes para lumamig at para malagyan ko na ng icing. Fergus, call your ate and your brothers. Utos ko kay Fergus. Madali naman itong utusan. Mommy, can I ask you a question? Sure, baby. Diba, triplets kami. Nina Kuya Alexis and Kuya Adrian? Tumango ako. Yes, they are. Akala nga namin ni Flavio kambal ang magiging baby namin. That was what the ultrasound said but it turns out na 3 pala sila. And unlike when I gave birth to Fergus, na CS ako. Tapos diba ang triplets is twins but because we are 3 we're called triplets? Yes. Kumunot ang noo ni Yesha. Di po ba dapat magkakamukha kami? Kuya Adi and Alexis looks alike pero bakit di ko sila kamukha? Sasagot sana ako nang biglang manlaki ang mga mata ni Yesha. Napatutop pa ito ng bibig kapag kuwan ay naiiyak na tumingin pa sa akin.
What's wrong, baby? Mommy, am I ampon? She said while sobbing. I don't want to be ampon, she shouted. Nilapitan ko siya and I cupped her face. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano sa iniisip na makulit kong prinsesa. Hindi ka ampon. Hindi lahat ng kambal magkakamuka. Fraternal twins ang tawag doon, baby. I kissed her cheeks. Di ba nga lagi sinasabi ni Lolo at Daddy na magkakamukha tayo? Tsaka gusto mo ba maging kamukha ang brothers mo? You know they are boys tapos ikaw girl. Umiling siya. No, they are so pangit, mommy. Sinong pangit? Napangiti ako na marinig ang boses ng aking asawa. Daddy! Mabilis bumaba si Yesha sa upuan at sinalubong ang ama. Welcome home, hon. Bati niya sa asawa. Lumapit ito sa kanya. Hinarika na mabilis sa labi habang karga-karga si Yesha. I miss you, my husband said. I miss you too, Daddy. Ani Yesha. Daddy, si Kuya Fergus, tinitiis niya ako. He said I'm ampon but Mommy said I'm not kasi we look alike. And I asked Mommy why hindi kami magkamukha. Nila Kuya Alexis and Addy. Then Mommy asked me kung gusto ko maging kamukha sila. Tapos sabi ko, no. Because my twin Kuyas looks like Kuya Fergus and he's so pangit. I don't want to be pangit like them. Mahabang kwento nito dahilan para matawa ko. If Fergus was talkative when he was little, doble ang pagiging madaldal ni Yesha. Daddy! Tawag ng mga anak namin na makita nila si Flavio. Pumantay si Flavio sa mga bata para mabot ng mga ito ang pisngi niya. The children kissed their father's cheek. Mommy, what's for dinner? Adrian asked, one of our triplets. Kamukha niya si Flavio but he got my lips and so as Alexis. I cooked chicken adobo, your favorite, I said. Binuhat ko siya tiniupo sa upuan niya. How about my favorite, Mommy? Alexis asked. Pilit itong umakit sa upuan niya so Fergus helps him. No, I can do it, kuya. Napailing ako. Alexis is so independent kahit pa napakabata nito. Ito rin ang pinakamakulit sa mga anak while Adrian is the silent one. Mas gusto nitong magkulong sa library kasamang ama kaysa maglaro sa labas. No more hot dogs for you, Alexis. Processed food is not good for your health. Tinignan ni Alexis si Flavio na parang nanghihingi ng tulong. Han, baka naman pwedeng... Tinignan ko siya na masama then he cleared his throat. Alexis, listen to Mommy. She's right. Too much hot dog is not too good. You should eat vegetables to be strong and smart. But I am strong, he said. But you're not smart like Kuya Adi. Singit ni Yesha. Ay, Yesha, saway ko. Ayaw na ayaw kong kinukumparan dalawa. I don't want them to think na may mas nakakalamang sa kanila. Smart din naman si Alexis. He got 3 stars too, like you and Adi. Sabad ni Celine. I smiled at her. Sa kanilang lahat si Celine ang tagapagitna. Let's eat now, Flavie said. After we ate, we talked the children to bed. The 3 boys are sharing in one bedroom habang si Celine at Yesha naman ang magkasama. Habang bata pa sila, I want them to be close to each other kaya't magkakasama sila ng kwarto. Ang bilis ng panahon, I said to my husband while combing my hair. Lumapit siya sa akin at siya nagsuklay sa buhok ko. The kids are going too fast. I cannot imagine my little girls having boyfriend, baka makapatay ako. He said and hugged me from behind. I looked at him through the mirror. Years passed but it's still handsome as ever. I chuckled. Flavio is so possessive when it comes to our girls, lalo na kay Yesha. Siguro dahil bunso ito. I smiled. Thank you, hon. For what? For giving me wonderful kids. No, honey. I should be the one who should say thank you. Thank you for giving me this life. I thought I will be miserable forever. Salamat dahil pinatawad mo ko. Thank you so much, Valeria. I love you. He kissed my bare shoulder. I love you too, hon. Tawag niya sa akin. Yes? How about we'll make baby number 6? Kinurot ko ang braso niya na kayakap sa akin. Tumigil ka, Gamboa. Pero sa halip na tumigil, binuhat pa siya nito dahil dinala sa kama. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Nakakabaliw. I giggled. Gwapo ka din naman kaya bagay tayo, but I'm still not making baby number 6. My husband pouted and I kissed his lips. I love you, Flavio. You have no choice but to be with me forever. I am so in love with you, my wife. Hindi ka po pwedeng itago o magtago. I will keep you and you have no choice but to be with me. Well, I have to be hidden, if and only you're the one who will hide me. Then I kissed my husband and it led to a lovemaking. Sa buhay mag-asawa, hindi nawawala ang pagsubok sa buhay.
Ika nga kakambal na ito. Gayunpaman nasa kanila na kung paano ito haharapin at susolusyonan. Naging pangit man ang simula ng pagkasama ni Flavio at Valeria. Naging mali man ang paraan para muling mabawi ang asawa. Sa huli, mas nanaig pa rin ang pag-ibig nila sa isa't isa. At sa huli, masaya silang nagsama habang binubuo ang malaki nilang pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.